Tawag ng pagsamba. Awit, chapter 29, verse 1 to 2, verse 10 to 11. Purihin ninyo si Yahweh, mga nilikha ng kalangitan, kilalanin ang kanyang lakas at ang kanyang kaluwalhatian. Purihin ang kanyang maluwalhating pangalan, sambahin si Yahweh sa banal na kaayusan. Si Yahweh naghahari sa kalaliman, nakaupo sa trono bilang hari kailanman. Si Yahweh ang nagbibigay lakas sa kanyang bayan at pinagpapala sila ng mapayapang buhay. Masayang sinasamba, Diyos ng walhating pag-ibig. Araw kang may init na buhay ng pusong malamig. Sa lahat lungkot ay tunawin, alinlangan pawiin. Ilaw ng tuwang di magmaliw, liwanag kami punin. Tuwa ng sanglilikha mo sa lupa't langit ay saksi. Mga bituin, mga anghel, awit sa'yo'y papuri. Bukid, gubat, bundok, parang halaman at karagatan. Ikaw ang nagpapatawad, parang lagi mong gawan. Balon ng buhay mapalat, igaya'y isang dagat. Diyos Ama, Kristong may aral, kami mga ibigan. Nang aming ang maranasan, kagalakan mong banal. Tanang tao'y magsianong sa hukbong umaawit. Sundin ang amang pag-ibig nating magkakapatid. Sulong laging magawitan, magwagi sa labanan. Awit ang kagalakan sa tagumpay ng buhay. Amen. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Ama, salamat po sa napakagandang umaga na pinagkaloob niyo po sa umagang ito. Salamat po sa buhay at kalakasan na pinagkaloob mo sa bawat isang naririto. Salamat, Ama, sa mga blessings na natatanggap namin sa araw-araw. Ikaw po, Panginoon, ang siyang mapapurihan at mawalhatian at kikilalaning amang tagapagligtas at makapangyarihan, Ama. Bless niyo po, Ama, ang aming mensahero na siyang magbabahagi na yung banal ng kasulatan. At patawad po, Ama, sa aming mga nagawang pagkakasala. Ito po ang samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, morning po sa ating lahat. Pwede po bang tignan ninyo yung inyong mga katabi? Andyan na po ba yung kasitmate nyo? Sino na pong handang magpuri sa Panginoon ngayong umaga? Pwede po bang tayong lahat ay tumayo at sama-sama nating awitan ng ating Panginoon? Sabi ng awit,
Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. And I pray that as we worship and praise God this morning, that He will open our hearts. Sabi niya sa Isaiah, behold, I am making a new thing, and I am making it now. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see You.
yung Holy Spirit that anyone must experience. Every New Year, meron po tayong New Year's resolution. And one thing that I desired during the New Year's, sabi ko, Lord, I want more of you. Lord, I want to experience you more in my life. Let your presence be felt, be magnified in my life this year. Nagkaroon po ba kayo ng ganong desire? That you want nothing else, yung presensya lang ni Lord sa buhay mo. I remembered Moses, nung na-encounter niya po yung burning bush. Sabi ni God, remove your slippers, for this is a holy ground. And I remembered John Wesley saying, I felt my heart strangely warm. And sabi sa reading natin this week, yung voice of God is like a thunder roaring over the waves of the ocean. He can crush even the strongest woods of Lebanon. He can shake the desert. But then one thing about the Spirit of God touches me. It is the calm assurance. Yung peace na hindi mo ma-explain. The Holy Spirit advocates Jesus. The Holy Spirit will always call you by your name. Will not call you a sinner, but will always affirm that this is my child. You are my child with whom I am well pleased. Naalala ko yung sinabi ni Pastor sa sermon niya. Sabi niya, it's not the amount of the Holy Spirit, but it is the obedience and surrender. You see, we could go to church every Sunday. We could read our Bible. Pero pag yung kalagayan ng heart mo is so prideful, it's so high, that you want to do things your way, the Holy Spirit will be hindered to work. But then, if you will surrender your life and let God work His way through your heart, He can change everything. God can change even the humblest manger. God can change even the most stubborn heart. If God can shake the desert, surely He can change your heart. Hallelujah, Lord. We want more of you. Lord, we want more of you this year. And Lord, we just don't want an ordinary worship anymore. Lord, we want to experience you every Sunday on a deeper level. Lord, we just welcome your Holy Spirit in our midst. Lord, work your way in us, Lord God. Change our hearts, Lord God. Remove our heart of stone and change us in a heart of flesh, Lord God. I speak healing, Lord, in Jesus' name. Hindi lang sa lahat ng physical na karamdaman, maging spiritual na karamdaman, Lord, na humahad lang, Panginoon, sa pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa puso ng bawat isa. Lord, sinisira ako ang spirit of idolatry sa church na ito, Lord. That there will be no other God except you, Jesus. That there will be no Lord and Savior except you, Lord Jesus. Have your way with us, Lord. Have your way with us, Lord. Every emotions, Lord God. Let your peace flow at this moment. Let everyone feel your presence, Lord. Let everyone experience you this morning.
We just surrender everything, Father God, to you. There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. Nothing can compare. You're living
Banal na Espiritu, maranasan namin yung presensya mo at pagkilos mo sa buhay ng bawat isa sa mga oras na ito. Holy Spirit, you are welcome. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Salamat, Panginoon. At sa umagang ito, handa na kami na magpuri, handa na kaming sumamba, handa na kaming magpasalamat sa nag-iisang Diyos na may deserve ng lahat ng glory, honor, praises. In Jesus' name, amen and amen. Morning po sa ating lahat. Sagutang pagbasa na matatagpuan po sa Hebrew chapter 12 verse 1 to 14. Kaya nga dahil sa paligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhang nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahiniyan ng pagkamatay sa krus at siya'y ngayoy nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang pag-uusig sa kamay ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Hindi pa humahantong sa pagdanak ng dugo ang pakikipaglaban ninyo sa kasalanan. Nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya, mga salitang nagpapalakas ng loob? Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon. Pagdating ng takdang panahon, layunin niyang tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa at ipasailalim ang mga ito kay Kristo. At huwag kayong panghinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat ng hirap tulad ng pagtutuwid ng isang ama dahil ito'y nagpapakilalang kayo'y tinatanggap ng Diyos bilang tunay na niyang mga anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak, kundi kayo ay mga anak sa labas. Paghahari walang hanggan, una't ngayon man, walang hanggan. Amen. Amen. Isang pinagpapalang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa panibagong araw na pinagkaloob niya sa atin.
almost half of January 11, 2026, first Sunday after Epiphany. Sa ating pong Christian calendar, ngayon po yung tinatawag na Baptism of the Lord. So, napakabilis po ng panahon. Kailan lang yung Pasko at saka bagong taon, tapos January 11 na. Mayroon pong mahalagang announcement na ini-invite po tayong lahat para sa church conference ng ating pong simbahan, ang Castelios Methodist Church, sa January 23, alas 5 ng hapon. Mayroon pong pagkakaiba, kaya ina-announce po natin. Kasi nasanay tayo na pag church conference, yung dumadalo officer lang. Ito po, darating po ang ating obispo sa January 2023 at lahat po tayo ay kinakailangan na dumalo. So, hapon po yun ng Friday at lahat po tayo ay gusto pong makausap ni Obispo. So, yung pagkakaiba po, ipaliwanag natin ng konti. Ang dati-dati po, mayroong isang araw na ang lahat ng mga pastor tinatawag para basahin yung destino, kung saan madestino. Yung pong church conference natin po, sa dulo po ng church conference, yung pastor, itatalaga na siya sa kanya pong destino. So yun po yung kaya kailangan po na magatin po tayo. Huwag po nating kalimutan ito. In preparation po sa January 23 Church Conference, tinatawagan po ang mga members ng council na mag-meeting po tayo after service. Then, yung pong nag-print po ulit tayo ng census form doon sa likod. Pag iniisip po ninyo na hindi pa po kayo nakapag-submit o kumuha po kayo at nawala ninyo, kumuha po kayo uli kasi kinakailangan po natin na maitala yung ating membership hanggang sa susunod na linggo po siguro dapat mapakompleto na po natin para po sa submission sa ating pong church conference. So yun po yung mahalagang announcement po na kinakailangan nating maintindihan. So, at then para malaman natin na may announce natin lagi na tama na birthday ninyo pag birthday ninyo. Ngayon ay birthday ni nanay. Birthday niyo daw po nanay. Si Nanay Lydia. So, hinulaan lang natin na nagkataon naman na tama. Dahil wala pa po tayong listahan. Sino pa pong may birthday ngayon? Birthday ni Amsel. Saka si nanay. Birthday po natin. Happy birthday po sa inyo. Birthday din ni Don, na anak ni Nanay Juanita. So, dalhin po natin sa panalangin ang ating mga hinaing, mga pagpapasalamat sa Panginoon. Tayo po ay yumuko at tayo po ay magpasalamat. Hallelujah. Dakila ka, O Diyos, sa aming buhay. Ikaw ang Ama na hindi po nagwawaglit ng kahit na maliit na oras para sa amin. Sapagkat ang pangako mo ay lagi kang sumasa amin. Pangako mo ay lagi mo kaming sasamahan. Ang pangako mo ay hindi mo po kami iiwan. At ito po ang lagi naming nararanasan. Pagpalain niyo po kami sa lahat ng mga pagkakataon sa buhay namin. Papasalamat po kami sa pagkataon na ito na kami po ay lumapit, magpasalamat, sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan at dakilain namin ang iyong dakilang pangalan. Ikaw ang Diyos na hindi nagsasawang magmahal sa amin sapagkat ang iyong pagmamahal ay walang hanggan. Masagana lagi ang iyong pag-ibig para sa aming lahat. At mula doon, kami po ay nagpapasalamat sa iyo pong kadakilaan.
Pagpalain niyo po kami sa lahat ng aming mga panalangin. Samahan niyo po ang bawat isa sa kanila pong mga inilalapit sa iyong kalagayan. Dalangin po namin, Panginoon, matagpuan namin ang isang makapangyarihang Diyos na handa namang magpala sa amin para sa lahat ng aming mga pangailangan. Bigyan niyo po kami ng lakas sa bawat pagsubok na aming pinagdadaanan o pagdadaanan pa. Higit sa lahat, sa mga sakit at karamdaman. Sa panahong ito, O Diyos, marami po ang nagkakasakit. Mayroong super flu virus na sinasabi ng DOH na umiiral ngayon, Panginoon, sa aming bansa. Dalangin namin na ang kapangyarihan ng sakit na ito ipinapailalim namin sa kapangyarihan mo. At inaangkin namin ang isang Diyos na nagpapagaling. Isang Diyos na humihipo sa amin kapag kami po ay mayroong makaramdaman at kami po ay pinapagaling. We apply your stripes on the cross, your holy blood shed at Calvary. We claim healing in the name of Jesus Christ of Nazareth. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa. Dinadalangin ko po ang iyo pong mga anak na lumalapit sa anumang mga personal na panalangin na inuusal sa iyo, O Diyos. Pagpalain niyo po ang aking mga kapatid na mayroong kaarawan ngayon, mayroong kaarawan sa buong buwan na ito. Patuloy namin silang nilalapit. Bigyan niyo po sila ng marami pang kaarawan, ng mahabang buhay. Pagpalain niyo po ang kanilang mga panalangin. Alam ko po na ikaw po ang Diyos na magpapala sa kanila. I-bless niyo po si Nanay Lydia, si Nanay Elena, si Amsel, si Don, Panginoon, at lahat po ng may kaarawan. Sa iyo namin sila pinagkatiwala. Bless nyo rin po ang aming pong iglesia, ang Casilios Methodist Church. Patuloy nyo po kaming gamitin, maging ilaw sa sanlibutan. Gamitin nyo po kami sa bawat pamayanan, sa bawat lugar, sa bawat eskwelahan, sa bawat workplace kung saan kami. Paningningin mo po ang liwanag ng iyong pong mga anak at patuloy na maipahayag ang kadakilaan, pag-ibig at pagliligtas mo sa lahat ng mga tao. Bless niyo po ang aming pong bishop, si Bishop Joey Umali, habang siya po ay mag-conduct ng mga church conferences sa buong South Luzon Episcopal Jurisdictional Conference. Kami po sa January 23. Bless niyo po, Panginoon, ang aming buong iglesia. Pagpalain ang mga officers, pagpalain ang may takda naming mga gawain, mga programa. Salamat po sapagkat alam po namin na sasamahan niyo po kami sa bawat yugto ng paglilingkod ng aming pong simbahan. Sa iyo namin ito pinagkatiwala upang patuloy naming maabot ang mga nalulungkot, ang mga namimighati, ang mga naghahanap ng liwanag at naghahanap ng lakas espiritual na mula sa iyo. Dalangin ko rin po mga kapatid namin na kasama namin sa online. Sila, Panginoon, na nakikiisa sa pagsamba sa pamagitan ng online platform, ng live streaming ng aming simbahan. Katagpuin niyo rin po sila na sila man katulad namin dito sa loob ng sanctuary makatagpo ng iyo pong biyaya,
nilaan mo sa aming lahat ngayon. Pagpalain niyo po kami. Dalangin din po namin ang aming pong buong bansa. Patuloy na mapailalim sa iyong kapangyarihan. Mayroon ka pong sinimula noong nakaraang taon. Gusto mong dalhin ang good governance sa lahat ng antas ng pamahalaan mula sa Pangulo hanggang sa lahat ng local government units. At dalangin namin na tunay ngang mawala ang korupsyon, magkaroon ng pagbabago ang aming bansa at may talaga bilang isang totoong Kristiyanong bansa. Salamat po ng marami kapag ikaw po ang siyang Diyos na sa amin ay nagpapala. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Sa pangalan ng aming Panginoon, ito po ang aming mga panalangin. Amen. Amen. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, that hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Panahon po para sa awit at sayaw ng mga bata. This world is wobbly, wibbly, wobbly, wibbly, wobbly, whack. So I fix my eyes on Jesus, and I won't look back. 'Cause God is good every single day. When I wake up in the morning, the first thing I will say, God is good, 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 good. All the time, 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 time. He's the same, 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 same. Every day, 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 day. He won't leave me, forget me, or change, change, change his mind. God is good, good, good. All the time.
Tayo po ay manalangin para sa mga bata. Panginoon naming makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mga buhay ng mga batang ito na inyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat po sa pagmulat ng kanilang mga mata. Patuloy niyo po silang ingatan, basbasan, Panginoon. Bigyan ng kalakasan, ng katalinuhan sa lahat ng bagay. Ingatan niyo nga po sila sa kanilang pag-aasa, sa kanilang pagpasok sa eskwelahan, sa kanilang paglalaro, at sa lahat ng kanilang ginagawa, Panginoon. Ipinapanalangin din po namin ng kanilang mga magulang na patuloy niyo po silang bigyan ng kalakasan upang matustusan ang pangangailangan ng mga batang ito na inyong pinagkaloob sa amin, Panginoon. Bigyan niyo pa po sila ng mahabang buhay, Panginoon, upang maalagaan ang kanilang mga anak. Maging ang mga batang ito, Panginoon, sila nga po'y pagalingin niyo sa kanilang mga nararamdaman. Idadalangin po namin ang lahat ng ito, Panginoon, sa iyong matamis na pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Samahan niyo po ako sa pagbasa sa banal na kasulatan na matatagpuan sa Lumang Tipan, Isaiah chapter 42 verses 1 to 9. Ang lingkod ni Yahweh. Sinabi ni Yahweh, ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu at sa mga bansa ay siya ay magpapairal ng katarungan. Mahinaon at banayad kung siya ay magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tamboy hindi babaliin, ilaw na aandap-andap di niya papatayin, at ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawalan ng pag-asa, ni masisiraan ng loob. Paghahariin niya ang katarungan sa daigdig, ang mga bansa ay malayo. Sa malayo ay buong pananabik, na maghihintay sa kanyang mga turo. Ang Diyos ang lumikha't nagladlad ng kalangitan, lumikha ng lupa at nagbigay buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. At ngayon, ang Panginoong Diyos ay nagsabi sa kanyang lingkod, akong si Yahweh, tumanggap sa iyo, binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Akong si Yahweh lamang ang inyong Diyos. Walang ibang Diyos na maaring umangkin sa aking kaningningan, ni makakaagaw sa aking karangalan. Ang mga luha ko ay natupad na. Ang mga hula ko ay natupad na. Mga bagong bagay ang isasaysay ko ngayon bago pa mangyari. Para po sa pangalawang pagbasa na matatagpuan sa Mateo chapter 3 verses 13 to 17. Si Jesus ay dumating naman sa Jordan mula sa Galilea at lumapit kay Juan upang pabautismo. Sinansala siya ni Juan na ang wika, ako po ang kailangang bautismuhan ninyo at kayo pa ang lumalapit sa akin. Ngunit tinugon siya ni Jesus, hayaan mo itong mangyari ngayon sapagkat ito ang nararapat natin gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. At pumayag si Juan. Nang mabautismuhan si Jesus, umahon siya sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos. Bumababa sa kanya gaya ng isang kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pagpalain po tayo sa pagbasa sa banal na kasulatan.
Salamat sa biyaya ng mensahe ng awit na dinala sa atin. Spirit of the living God, fall afresh on me. At sa ating pong pagbulay-bulay ngayon ay kilalanin natin mula pa kanina sa ating pong praise and worship, wini-welcome natin ang Holy Spirit sa ating pong kalagitnaan at inaangkin natin yung kanya pong anointing sa atin. Basahin ko po ang ilang parte ng Isaiah chapter 42, yung ating Old Testament reading. Tapos, isali po natin yung Isaiah chapter 43 verse 1 to 3. Isaiah chapter 42 verse 1 to 3. Sinabi ni Yahweh, narito ang lingkod ko na aking hinirang, ang aking pinili at lubos na kinalulugdan. Ibinuhos ko sa kanya ang aking espiritu at siya ang magpapairal ng katarungan sa mga bansa. Hindi siya makikipagtalo o makipagsigawan, ni magtataas ng boses sa mga lansangan. Marupok na tamboy, hindi niya babaliin. Ilaw na andap-andap, hindi niya papatayin. Katarungan para sa lahat ang kanyang paiiralin. At sa Isaiah chapter 43 verses 1 to 3, Israel, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo. Huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan at ikaw ay akin. Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masunog at hindi ka matutupok. Verse 3, sapagkat ako si Yahweh na yung Diyos, ang banal na Diyos ng Israel, na yung tagapagligtas. At sa ating pong gospel reading for today, Matthew chapter 3, verses 13 to 17. Good News Translation. At that time, Jesus arrived from Galilee and came to John at the Jordan to be baptized by him. But John tried to make him change his mind. I ought to be baptized by you, John said, and yet you have come to me. But Jesus answered him, let it be so for now. For in this way, we shall do all that God requires. So John agreed. Verse 16, as soon as Jesus was baptized, he came up out of the water. Then heaven was opened to him, and he saw the Spirit of God coming down like a dove, and lightning on him. Then a voice said from heaven, this is my own dear Son, with whom I am pleased. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak at lubos kong kinalulugdan. Tayo manalangin. Dakila ka, O Ama, salamat po sa iyong mga salita. Sa pagkakataong ito ng aming pong pag-aaral, patuloy niyo po kaming samahan at pagpalain at ang iyong mga salita ay maging gabay ng bawat sa amin sa aming pong pag-aaral. Salamat po ng marami sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Noong mga nakaraang mga linggo, kinilala natin si Kristo bilang ilaw na dumating sa isang madilim na mundo. At tayo man ay sinabihan niya na, be the light, let your light shine. Shine for God's glory.
Pero makikita natin na hindi natatapos ang Diyos sapagkat gusto niya tayong pagpalain, ibigay ang kapuspusan ng Diyos para sa atin. Gusto ko pong makita nating lahat sa ating pag-aaral ngayon na si Kristo ay hindi lamang dumating dito sa lupa para ihain niya yung kanyang sarili sa cross at tumulo ang kanyang banal na dugo para mahugasan ang ating kasalanan. Maliban doon, si Kristo ay naparito upang i-model niya sa atin ang pagiging mabuting anak. Number one yun na kailangang maligtas yung tao dahil hindi na natin kayang iligtas ang ating sarili. Tayo ay mapapahamak sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Inihain niya yung kanyang sarili para sa atin. Pero pagkatapos ang dakilang hadikain na ito ng kanyang pagliligtas, ipinapakita na rin niya sa atin kung paano ang pagiging mabuti, masunurin, at kasiyasiyang anak. Yun din yung natin. Kasi sabi natin, we want to be like Christ in all aspect ng ating Panginoong Kristo. Pero gusto natin makita yung punto ng ating Panginoong Kristo na gusto niyang maging masunuring anak na kinalulugdan ng Ama. Isang kagalakan para sa kanyang Ama. Kaya, isa sa mga kamangha-mangha sa lahat ng mga tao na nagtitipon sa ilog ng Jordan, dumating si Jesus sa harapan ni John the Baptist. Juan na tagapagbautismo, hindi yung John the Beloved. Dumating si Jesus sa harapan ni John the Baptist at sinasabi niya na, bautismuhan mo ako. Sabi natin, nakakagulat ito nang hiniling ni Jesus na bautismuhan siya sapagkat hindi naman siya kinakailangan na magsisi ng kanyang kasalanan sapagkat wala naman siyang kasalanan. Bakit nais niyang magpabautismo? Sabi natin kanina, iminomodel niya sa atin yung pagiging masunuring anak. Basahin natin yung dialogue nila ni John the Baptist. Dumating si Jesus sa ilog Jordan mula sa Galilea upang mapabautismo kay Juan. Ngunit tumutol si Juan at sinabi niya, ako po ang dapat magpabautismo sa inyo. Bakit kayo nagpapabautismo sa akin? Ito ang sagot ni Jesus. Hayaan mong ito ang mangyari ngayon sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Hindi siya dapat na lumapit doon para magbautismo, wala naman siyang kasalanan. At sinasabi lagi ni Juan na lagi nating nababanggit noong pagdiriwang natin ng Pasko, na sinasabi ni Juan, may darating sa akin, higit na higit sa akin, ni hindi ako karapat-dapat ng magkalag ng tali ng kanyang sandalias. Dito sa ilog ng Jordan, paulit-ulit na sinasabi ni John the Baptist na binabautismuhan ko kayo sa tubig, pero mayroong darating na magbabautismo sa inyo ng banal na espiritu at ng apoy. Kaya hindi ko naman kinausap yung Pao saka yung para sa choir. Pero ito yung gusto ng linggong ito. Maranasan natin
It is the day we are celebrating the baptism of Jesus. Pero ito rin yung araw na kapuspusin tayo ng Panginoon. Na pahahayuin niya tayo, pero pupuspusin tayo ng kanyang kapangyarihan. Niloob ng Panginoon na bautismuhan tayo ng Espiritu upang hindi lang para tayo ay maging powerful, but for us to have everything like Jesus. Para tayo ay patuloy na i-provide ng Panginoon ang lahat ng pangailangan natin, kasama ang Banal na Espiritu, upang maging katulad tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Jesus Himself was baptized. Tayo man, kailangan natin na bautismuhan sa tubig, bautismuhan sa Banal na Espiritu, at bautismuhan sa apoy. God will anoint us to empower us, not for us to be powerful, but for us to win in this world. Para patuloy tayong magtagumpay, nasa ilalim tayo ng kapangyarihan ng Panginoon para ituon natin ang buhay natin sa ating Panginoong Jesucristo. Nakita ko yung mensahe, nakinig kami ng mensahe ng New Year's Eve service natin. Ang tema natin ay ituon natin ang buhay sa ating Panginoong Jesucristo. Let us fix our eyes on Jesus. Without looking unto Jesus, we cannot make it in this world. Kailangan si Jesus yung gabay natin upang matupad yung kalooban ng Diyos. Kinakailangan natin magpasakop kay Jesus at mabautismuhan ng Banal na Espiritu. For us to be an ordinary people with an extraordinary God. Amen po. We are ordinary people with the anointing of Jesus, with the anointing of the Holy Spirit. We are extraordinary people upang matupad natin ang kalooban ng Diyos. Sabi ng ating Panginoon Jesucristo, let it be so for now, for in this way we shall do all that God requires. Hayaan mong ito ang mangyari ngayon sapagkat ito ang nararapat. Hayaan mo ito ang mangyari ngayon sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Ama. Gusto nating matupad ang kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. Sinabi ni Juan, dapat po kayo ang magbautismo sa akin. Bakit kayo nagbautismo sa akin? Dapat ako po ang magpabautismo sa iyo. Parang sinasabi ni John the Baptist, hindi po ako karapat-dapat. Nandito tayo ngayon, sabi natin kanina, nakatingin tayo kay Jesus at binigyan niya ng isang mabuting halimbawa si John the Baptist. Tayo man, yan yung ating sinasabi. Panginoon, hindi po ako karapat-dapat. Hindi ako karapat-dapat na mag-preach. Hindi tayo karapat-dapat na tumugtog, magpakanta, manalangin. Lahat hindi. Pero sinasabi ng Panginoon na gawin natin ito sapagkat ito yung nararapat. Yung banal na Espiritu na nag-aanoin sa atin, yan at ang banal na dugo ng ating Panginoong Kristo na natigis sa
krus ng Kalbaryo, niyan ang nagbigay sa atin ng pagiging karapat-dapat. By the glory of God, sa biyaya ng Panginoon, tayo po ay naging karapat-dapat. Ngayon, ginawa ni John the Baptist kahit hindi siya karapat-dapat. Binautismuhan niya si Jesus. And by that virtue, maiksi lang itong mensahe na ito, gusto kong makita natin ito. And by that virtue, si John the Baptist, ginawa niyang bautismuhan niya si Jesus kahit hindi siya karapat-dapat. Pero ako narinig na paulit-ulit na mensahe nung Christmas Youth Camp. Kasi ang tema ay go out. Maraming beses kong narinig sa mga nagsalita, hintayin mo bang maging karapat-dapat ka bago ka humayo? Sabi ni John the Baptist, Panginoon, bakit po kayo nandyan? Dapat baliktad. Hindi po ako karapat-dapat na bautismuhan kayo. Pero sabi ni Jesus, gawin mo ito ngayon sapagkat kailangan masunod ang kalooban ng Ama. Ito po yung panawagan sa atin ng Panginoon. Sabi ng awit natin kanina, sabi natin, Holy Spirit, flood this place with your holy presence. Hindi natin hindi natin control every time that we go to worship. Umaawit tayo, nanalangin tayo, nakikinig tayo ng salita ng Panginoon. Yung banal na Espiritu, lagi siyang nandito at ibinubuhos niya sa atin yung kapangyarihan niya. Plus, yung ever-presence ng Panginoon. Si Kristo ay Panginoon natin at saka tagapagligtas. Mayroon akong kanina nung isang araw. Parang paliwanag ng isang preacher narinig ko sa YouTube. Makuha lang natin ito. Bakit kapag ipinapatanggap si Jesus, ipinapatanggap siya na tagapagligtas at Panginoon? Kasi kinakailangan natin siya bilang tagapagligtas. Siya yung napako sa cross instead na tayo. Siya yung napako sa cross, yung banal na dugo niya ang siyang nagugas ng ating kasalanan. So we need to accept Him as our Savior. Pero hindi natatapos doon. Tinatanggap natin siya bilang tagapagligtas at Panginoon kasi siya yung master natin. Yung Panginoon, yung pagtanggap natin siya ng Panginoon, nakaangkla doon yung salitang obedience. Pag Panginoon mo, hindi mo pwedeng suwayin. You need to follow because Jesus is our master. We need to follow Him. At sukdulan na deny yourself, carry your cross, and follow me. So lahat, kahit na nahirapan ka, we need to follow. Pero ang banal na Espiritu, sabi natin ay, yes, the Lord is mandating us to go, representing Him in all, sa lahat ng dako kung saan tayo nandoon. Pero, ina-anoint niya tayo po. Hindi tayo karapat-dapat, pero nililinis tayo, pinagpapala tayo, ginagabayan niya tayo, at hindi natin iisipin na hindi tayo karapat-dapat. Ito ang naliwanagan ni John the Baptist. Bakit siyang sumunod? Upang bautismuhan niya si Jesus. And this is the key word. Therefore, hindi tayo karapat-dapat, inuutusan pa rin niya tayong sumunod at i-represent siya sa lahat ng mga tao. Therefore, following Him is a privilege.
Kasi hindi na tayo karapat-dapat pero sinusugo niya tayo. Hindi natin titignan ito na isang pagpapahirap. Hindi ako karapat-dapat pero sinusugo ako. Pinapahirapan naman ako ni Lord. Ang iisipin ng isang follower, it is a privilege. Pribilehiyo po ang maglingkod. Kasi yung magbigay ng liwanag, 'di ba? Sabi ni Jesus, I am the light of the world. So sabi natin, this divine light came into dark world. Nagbigay siya ng liwanag. Trabaho ni Jesus yan. Sa Matthew chapter 5, sinabi niya, you are the light of the world. Parang sinasabi niya, yung pag-iilaw ng mga tao, binigyan ko na rin kayo ng ilaw. Ilawan niyo yung mga tao. Yung trabaho ni Jesus, ibinigay niya sa atin. And it is a privilege. Isang pribilehiyo na trabahuhin yung pinapatrabaho ng ating Panginoon. Yung sinabi niyang, go, make disciples. Make all nations my disciples. Yung sinabi ng mga young people sa kanilang Christmas youth camp, let us go out. Let us always carry our unbreakable truth. Ano yung una? Untiring testimony. So, lagi natin dala-dala yun. Yung testimony natin. We are always, because of the glory of God, nagkakaroon tayo ng mga testimony. Yun yung dala-dala natin. At saka yung unbreakable truth, yung salita ng Panginoon. At saka yung last ng Christmas Youth Camp, we need to go because we have that ultimate task. To go and make disciples, it is our ultimate task na ibinigay sa atin ng Panginoon. So, pinagpapala tayo ng Panginoon. Inaano niya tayo para maranasan natin na gawin yung pinagpagawa niya sa atin. At isang pribilehiyo ang gawin ang trabaho at makiisa sa misyon ng Diyos. Isang pribilehiyo. Last thing po. Sa huling bersikulo ng ating pong gospel reading, nabuksan ang langit, last part ng verse 16 at saka 17. Nabuksan ang langit, nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos. Bumababang parang isang kalapati at dumapo sa kanya. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. In the last part of the baptism of Jesus, Triune God revealed. In one setting, Jesus was there and John the Baptist is baptizing Jesus. Nabuksan yung langit, bumaba yung banal na Espiritu sa anyang kalapati at dumapo kay Jesus. At isang tinig yung narinig. Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Ang tinig ng Diyos ay narinig na nagdideklara ng tatlong mahalagang bagay tungkol kay Jesus. This is my son. This points to the deity of Christ. Sa Facebook ngayon, mayroong mga theological debate tungkol sa pagka-Diyos ni Jesus.
nung ang tinig ay nagsabi, "This is my son." Son in a capital letter, it is pointing to the only Son, the only begotten Son of the Father, the second Godhead of a triune God, na sinasabi ng Ama, "This is my Son. This is my Son whom I love." The phrase "my Son" points to the deity of Christ. The phrase "whom I love," this points to the love within the Godhead of the Trinity. Lagi nating sinasabi, kung paano ka kamahal ng Ama, ganun ka kamahal ng Anak, ganun ka kamahal ng Banal na Espiritu. The same intensity of the love of the Father is the love of the Son and the love of the Holy Spirit. Kaya po, sa lahat ng pagkakataon na tayo po ay nagkatipon at kinikilala natin yung presensya ng Diyos, we are flooded of His presence, of His power, and of His love. Tayo po ay pinagpapala ng Diyos. At yung third praise, doon sa sinabi ng tinig ng Ama, "In whom I am well blessed." This points to the perfect life of Jesus. Si Jesus na walang batik at kapintasan, hindi nagkasala kailanman, ay sinasabi ng Ama na lubos kong kinalulugdan. What is the challenge for us today? Kinakailangan nating pabautismo sa banal na Espiritu at magkaroon tayo ng anointing ng Diyos. Huwag tayong ihiwalay sa ating Panginoong Jesucristo. Let us fix our eyes on Jesus. And like John the Baptist, it is privilege for us to do the will of God. Lahat ng gagawin mo na mayroong kinalaman sa iyong pananampalataya, hindi yan ano paman, kundi isang pribilehyo na sumunod sa ating Panginoon. At pakaasamin natin. Ang isang mananampalataya, ang isang anak ng Diyos, wala siyang pinakahahangad, marinig din natin yung tinig. Kasi tayong lahat ay anak ng Diyos. Small letter. We're children of God. At pakahangarin natin na tayo man marinig natin. Personal. In a small audible voice, marinig natin kinakausap tayo ng Ama. Sabi niya, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Pakanaisin nating marinig na masaya ang Diyos sa atin, napapangiti natin siya at napapasaya natin siya dahil sinusunod natin siya araw-araw. Dahil sa dulo ng buhay natin, mayroong isang karugtong ng tinig na ito. At ang sasabihin ng tinig, "Magaling, tapat at mabuting lingkod, halika, samahan mo ako sa aking kagalakan." Tayo po'y manalangin. Aming Ama, aming Diyos, aming Panginoon at tagapagligtas, Banal na Espiritu, you are here with us. And we ask your fresh anointing upon us all. Hindi po kami karapat-dapat, pero dahil sa iyong banal na dugo, dahil sa iyong kapangyarihan, dahil sa apoy ng Banal na Espiritu, kami po ay pinapaging dapat mo upang
sumunod sa kalooban mo sapagkat kami ay iyong anak. Nakatingin po kaming lagi sa aming Panginoong Kristo, ang aming tagapagligtas, ang aming Panginoon, model ng aming pananampalataya at model ng aming pagiging anak. Sana po, araw-araw, marinig namin ang sinabi mo sa aming Panginoong Hesus. Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Salamat po sa pribilehiyo na gawin ang misyon mo dito sa lupa. Pagpalain niyo po kaming lahat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Ito po ay panahon ng pagbibigay ng ating mga handog. Aming Ama, Diyos ng pagpapala, salamat po sa lagi-laging biyaya na aming pong nararanasan. Pinagpapala mo po kami para sa aming mga pangailangan at higit pa. Tunay nga po na ikaw ay Diyos na higit pa sa sapat. Salamat po sa iyong pangako na aming pinangahawakan that you will always provide. At ikaw po ay nagkakaloob ng araw-araw na probisyon at higit pa. Pagpalaan niyo po mga kaloob na ito, maging pagpapala sa aming lahat na babalik, masagana, siksik, kiliglig at umaapaw. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Para po sa awit ng pagtatalaga at pasasalamat, awitin po natin ang In the Service of the King. Sa pag-ibig mo, maligaya sa kay Jesus, namayabaan ko ay nalulubos, kung ako'y naglilingkod, kung siya'y
aming Ama at aming Diyos, narinig po namin ang iyo pong panawagan na kami po ay sumunod sa iyong kalooban. Narinig po namin ang pagtanggi ni John the Baptist na hindi siya karapat-dapat. Ito rin ang madalas naming sinasabi sa aming mga sarili. But your holy blood is more than enough. Tinubos niyo po kami. And the fire of the Holy Spirit is empowering us every day as we surrender to you in our personal devotion, in worshiping you. You are always anointing us with the fire of the Holy Spirit. Hindi kami karapat-dapat, pero pinaging dapat niyo po kami. Susunod po kami sa iyo. Salamat sapagkat pinagpala niyo po kami ng iyong kapangyarihan at lakas. Hindi po kami susuko. Maglilingkod po kami ng mayroong katapatan. Ang aming pong huling awit ay tugon sa iyo na kami po ay maglilingkod at maligayang maglilingkod susunod sa iyo pong kalooban. Alam po namin, Panginoon, hindi niyo po kami bibiguin katulad ng iyo pong pangako para sa aming lahat. Narito po kami na lumalapit. Alam mo po ang aming mga kalagayan, pangailangan. Alam mo po ang aming mga hiling. Alam niyo po ang aming pagpapasalamat. Lord, grant the desires of their hearts. Pagpalain ang kanilang mga panalangin. Lagi mong ipaalala sa amin na ikaw ay kasama namin sa lahat ng panahon at pagkakataon. At tiniyak mo na kami po ay magtatagumpay. Sapagkat sinabi mo na kung unahin ka namin, ang lahat ay pawang idadagdag mo sa amin. As we surrender, you are pouring your anointing. Salamat, salamat, salamat po. Tinatalaga ko po ang bawat isa habang nagtatalaga kami ng aming mga sarili. Kami po ay kinalulugdan mo. Paulit-ulit naming naririnig ang sinabi mo sa iyong bugtong na anak. Kami rin na iyong mga anak ay nakakarinig ng iyo pong kagalakan para sa amin. Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kilalulugdan. Hayaan mo, Panginoon, na gawin po namin ang aming pinakamabuti upang mabigyan ka namin ng galak, upang mapangiti ka namin, mapasaya ka namin sa araw-araw ng buhay namin. Sapagkat ang buhay na ito ay wala kung wala ka. Kaya ang buhay na ito, kaya nabubuhay, ay upang bigyan ka ng karangalan. Patuloy po na ipapahayag po namin ang iyo pong mabuting balita. We will go out, share the good news of your love and your salvation, upang hindi lang kami ang maligtas, hindi lang kami ang makarinig ng iyo pong kagalakan ng aming pagsunod sa iyo. Salamat, salamat po. At sa aming pagtatapos, pagpalain niyo po ang bawat isa ng inilaan mong biyaya ngayong araw na ito para sa amin. Ito ang aming samot panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Ang biyaya, ang pag-ibig na hindi nauubos, ang pag-ibig na walang hanggan,
maranasan nating lagi ngayon at magpakailanman. Maranasan natin ang kanyang lubos na kapangyarihan na ang Diyos ay gumagawa ng himala at walang imposible sa Kanya. Tanggapin natin na mangyari ang lahat ng ipinangako at masaganang biyaya. Ngayon at magpakailanman, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. 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 Tapos na po ang ating pagsamba. Palakpakan natin si Lord. Glory to God. Glory to God. Umayo tayo na taglay ang kagalakan na maglingkod sa Panginoon. Must be a blessing to many people. God bless us all.